Pauline Urbina. At ako naman po, si Ruben Nalier, ang inyong tagahatid balita sa HWPM. Ano yung ginagawa nyo rito? Ano yung masasabi? Isang flood control procedure na dapat ay protekta sa mga mamamayan ng buwang La Union, pinatikos. Dagdag na detalye sa pagbabalita ni Teresa Bisadelias. So, arawan to. Noong September 16, tinakda ni Kalihim DPWH Vince Dizon ng isang super substandard na flood control project sa buwang La Union na rin nakritika ng pagkabigo sa kaligtasan ng infrastructure. Ang insidente ay nagpapakita ng mga puwang sa oversight ng infrastruktura na nagtatanong tungkol sa kung paano ginagamit ng publikong pundo para sa flood control, lalo na sa mga lugar na madaling maapektuhan ng kalamidad tulad ng La Union. Teresa Bisadelias, HWTM News. Viral ngayon sa social media ang video na ito ang nagbabalita ni B. Catalan. Makikita sa video na masaya silang sumisigaw kasama ang mga realista. Ang hashtag na ginamit sa video ay laban sa katiwalian. Ipinakita ang pagsuporta ng mga sikat na personalidad na ito ang lumalaking pagtutol ng publiko laban sa katiwalian. Patuloy na subaybayan ng HWTM News. Para sa mga kardagang detalye, Hanibi Catalan, HWTM News. Mapapanood ang pagtanggi ni Sara Vizcaya na sa hindi ng tatlong ng mga media. Ito ay matapos tumalo sa isang Senate Blue Ribbon Committee noong September 2. Dagdag na detalye sa pagbabalita ni Hanilyn Castillo. Si Vizcaya ay presidente ng Alpine Omega Gene Contractor and Development Corporation. Ito ay isa sa mga kumpanyang iniugnay sa controversial ng Ghost Flood Control Project sa bansa. Ang mga Ghost Flood Control Project ay tumutukoy sa mga proyekto na pinunduhan ngunit hindi natapos o hindi natupad ang layunin. Dahil dito patuloy ang investigasyon ng Senado upang malaman ang katotohanan at mapanagutin ang mga responsable. Patuloy na subaybayan ng HWTM News para sa karagdagang balita. Hanilyn Castillo, HWTM News. Rin ang emosyonal na pahayag ni Mark Espejo matapos ang maigpit na laban ang Alas Pilipinas kontra Iran. Babalita, May Andrea Biloso at Wilmer Nantes. Sa video mula sa Rappler, makita pagkabahala at lungkot ni Espejo sa pagkatalo sa kamay ng World Number 16 sa Iran. Sa bila nito, nagpahayag siya ng pag-asa para sa kinabukasan ng koponan. Ayon kay Espejo, bagamat masakit ang pagkatalo, ipinakita ng Alas Philippines na kaya na nilang makipagsabayan sa mga pinakamahusay na koponan sa mundo at hindi na sila basta-basta magpapatalo. Binigyan diin niya ang kanilang pagsisikap upang makamit ito. Para sa karagdagang detalye tungkol sa FIBA Men's World Championship 2025, bisitahin ang Rappler.com. Hey, Andrea Veloso at Wilmer Nantes, HWTM News. That's all for today's edition. Thank you for joining us. Goodbye. Have a great day.